video, magto-talk lang ako. Chill-chill lang tayo kasi, ewan ko, bigla ko lang naisipan kasi kanina galing kami sa Padre Pio. So anyway, talk lang naman tayo regarding sa Pico. So, as I've mentioned earlier, galing kami sa Padre Pio and it reminded me na the reason kung bakit namin nakilala si Padre Pio is because of my Picos. So, ano nga ba yung Picos? So, by the title naman, alam nyo na guys, siguro, and meron naman din dyan, mangilan-ngilan. Sakit talaga. Mangilan-ngilan na merong Picos. Alam ko, hindi lang ako nag-iisa. Hindi ka lang nag-iisa, marami tayo. Marami tayong may ganitong sitwasyon. To be honest, sobrang taas ng respect ko sa merong mga Picos na katulad ko kasi hindi biro yung mga pinagdadaanan and yung mga experiences, lalong-lalo na yung mga changes na nangyayari sa katawan. And unang-una na doon is kung gusto mong magkaroon ng family, sobrang hirap. Or parang yun talaga yung pinaka-ano niya yung parang pinaka-downside is mahirap kang mag-fertile or mahirap kang magkaanak. PCOS is polycystic ovarian syndrome. Yun siya. Sinum up ko na lang lahat ng mga nabasa ko kanina and I found out na imbes na marami ang estrogen, sa ating mga girls, estrogen ang tawag. Pero, in the case of a polycystic ovarian syndrome patient or na tao, mas marami yung androgen niya. Mas marami yung panglalaki niyang hormones kaysa dun sa pambabae. And, yung mga symptoms niyan is unang-una, nagkakaroon siya ng mas maraming hair than the regular girls. Like, actually, ito, yung pagkabalbon ko, it is because of my Picos nga din. Napansin ko na bakit ang dami kong balahibo sa may paa. As in, dito, sa daliri nung paa ko, sobrang dami niya. And hindi lang siya talagang balbon ha. Siya yung tipo na mahahaba na parang panlalaki. So, kung hindi nyo masyadong pagtutunan ng pansin, para lang siyang the usual na balbon. Hanggang sa dito sa kamay, tapos mayroon mangilan sa may muka. And then, usually, isa pang reason na palaging na i-connect sa PCOS patient is yung sobrang acne or yung sobrang dami ng pimples na all of a sudden bigla-bigla na lang magbe-breakout yung mukha mo and then sobrang hirap na i-treat yung ano na yun, yung mga pimples na yun kasi parang kahit anong inumin mong gamot or kahit anong ilagay mo sa mukha mo, nandyan at nandyan siya. Sobrang depressing nun. Pinagdaanan ko yun, guys. Naalala ko. Nung kadalagahan period ko, sobrang dami ko talagang pimples. As in, para ko yung pimple na tinubuan ng mukha. Meron pang time na lumapit na kami sa mga doktor. Tapos, pinascribe ako uminom na mga kung ano-anong gamot. Pero it really doesn't work. Hanggang sa likod, nagkaroon na ako. As in, naalala ko yung days na yun, grabe, buti na lang nakaraos yung pagmumukha ko ngayon. Isa pa sa symptoms is yung sobrang pag-gain ng weight. Parang all of a sudden, bigla-bigla ka na lang tumataba. Tapos kahit nakontrolado mo naman yung kinakain mo or balanse naman yung diet mo, pero still, yung katawan mo pataba ng pataba. Tapos hanggang sa madedepress ka na and mawawalan ka na ng pag-asa. Ganun talaga siya, as in lumulobo yung katawan ng isang babae. Ito pa, another symptoms na ito personally triggered myself to have myself checked sa doctor or to get a professional help is because sobrang delay ako palagi. Kung hindi ako delay, guys, nagkakaroon ako ng menstrual period twice a month. First menstrual period ko is around second year high school, diba? Sobrang late na yon compare sa mga average teenage girls. Pero ako parang going third year high school na pala ako nun, guys. Tapos, okay lang siya. Hanggang sa dumating lang nga yung time na pag nagkakaroon ako, after ko magkaroon and before ako magkaroon, nagkakaroon ako ng mga discharge. Yun yung talagang bumother sa akin dahil dumating yung time na nagkaroon ako ng yeast infection. So, i-research nyo na lang, guys, kung ano yung yeast infection. To put it simply, siya yung white discharge na lumalabas sa ating mga pempem and sobrang kati niya, as in, wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling oras. Talagang pag nangati siya, ay naku, parusa talaga. Naalala ko yung mga times na yun na naman. Kami na nun ni Jete, so that's why we decided to seek for a professional help. Doon namin nalaman na meron akong PCOS. Kasi
So, na-discover na nga nung OB-GYN na meron akong yeast infection and she advised me to have parang overall check-up. Lalo-lalo na dun sa ovary kasi importante daw yun dahil tinanong niya ako kung monthly ka ba nagpapa-check up, naggaganito ka ba, naggaganito ka ba. So, nagbigay siya ng mga guidelines and sinabi ko, wala po daw. First time ko. Nakakaloka. Kaya, doon nalaman na meron akong PCOS. Nagulat din ako kasi wala akong ka-idea kung ano ba yung PCOS. So, sinabi ni doktora na yun nga, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina na imbis na mas marami yung hormone na pambabae, mas nangingibabaw sa akin yung hormones na panlalaki. Kaya nagiging imbalance yung yung hormones ko. Unang-una doon is yung pagiging irregular ng mens and yung pagkakaroon ng maraming hair sa iba't ibang parte ng katawan. Pero never niyang nabanggit or siguro hindi niya na masyadong in-elaborate yung sa pagkakaroon ng anak. Kasi that time, boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Jet noon and we really didn't ask naman talaga kung ano naman yung mga parang magiging consequences when conceiving. So anyway, unang-una nga niyang pinrescribe is yung pills. Yung mga pills is hindi naman talaga intended. You know, yung talagang dapat lang to sa mag-asawa, dapat lang to sa nagpipigil magkaanak or nagpo-control. Intended din siya sa may mga ganitong sitwasyon para makorek yung mga hormonal imbalances niya. Kasi 'di ba, you know naman yung pills, meron siyang bilang. And then, up to your last tablet, doon ka na magkakaroon. And pagpatuloy mo yung ginamit monthly, for how many months, how many years, yung katawan mo, parang masasanay siya or mag-a-adjust siya. So, isa yon sa mga pang-correct na the usual pre-prescribe sa mga PCOS patients. So, nagkaroon na siya ng mga improvements. Like, unti-unti nang naging regular yung mens ko, monthly na ako nagkakaroon. Tapos, bumabagsak na talaga siya or sumasakto na talaga siya dun sa mga days na hindi ako umiinom ng pills dahil nga meron yung pagitan eh. Parang unti-unting nababawasan yung mga acne ko, yung mga pimples ko, medyo nagkakaroon ng buhay or nagkakaroon ng clearer skin ang aking pagmumukha. So, yung pangatlo is medyo nagkaroon ako ng magandang hinaharap. So, isa yun sa mga advantages pag nag-take ka ng pills. Kasi nga, parang ine-enhance niya yung mga estrogen na meron ka sa katawan. Eto guys, disclaimer lang, hindi ko i-disclose kung ano yung pills na ginamit ko, kung anong brand mismo, kasi iba-iba tayo ng katawan. Prescribe yun ng OB-GYN kasi mas maganda talaga na magpa-check muna kayo sa OB-GYN bago kayo mag-take ng pills personally. So, come 2014, parang nagpaplano na kami ni Jet na ikasal. Tapos, syempre, after ng marriage namin, syempre, gusto namin magka-baby, sky. Patuloy pa rin akong pagtitake ng pills nun. And hindi alam ni Jet na hininto ko siya for a month. Iso-surprise ko nga siya. Yun yung original plan ko talaga. Pero, sobrang na-disappoint ako kasi hindi kami nakabuo. So, hanggang sa nag-decide na ako na mag-apply na lang ulit ng work. Tapos, kami, dito sa bahay, syempre pag nag-uusap kami, talagang sobrang eager na namin na gusto makabuo ng pamilya. Tapos, na-imagine na namin ni Jet na meron kaming maliit na Skyler. Kaya lang, hindi talaga siya ibinibigay sa amin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Hanggang sa naalala nga namin ni Jet na PCOS patient niya pala ako. So, lumapit na kami. So, ako naging honest na rin ako sa kanya kasi wala eh. Pag ako lang dumiskarte sa sarili ko, hindi kami nakakabuo. Kaya, lumapit na naman kami sa isang OB-GYN and luckily, nagkaroon na ako ng OB-GYN ko na talagang yung parang naging suki ko. Kung ganun ba yung tawagin. Kumbaga, yun na yun. Doon na kami palagi nagpapacheck. And sinabi nga niya na polycystic pa nga rin ako. Kahit na ilang taon na pala akong nag-take ng pills, hindi pa rin niya na-correct. Actually, na-correct niya kahit papaano, pero hindi niya talaga natanggal entirely yung pagiging polycystic ko. Sinabi nga ng doktor na kung talagang gusto niyo magkaanak, meron namang solusyon. Kung gusto niyo, merong gamot na iniinom para, kasi tayo mga polycystic ovarian syndrome patient, yung mga follicles natin or yung mga egg natin, hindi siya nagmamature. So, ang tendency nun,
pag nag-meet yung sa panlalaki and sa pangbabae, walang mangyayari. So, ito guys, disclaimer again, ito, yung mga pinagsasabi ko is base lang sa pagkakaalala ko. Ang tagal na nun, and alam nyo, na-operada ako, kaya ito yung mga sinasabi ko is based on just my own experience and own understanding. So, ito na nga, ang sinasabi ni doktora na meron nga daw gamot na pwedeng inumin para mag-fertile yung egg ko. Pero, sinabi niya na meron lang yung downside. Pwede kayong makabuo ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang apat. So, depende kung ilang egg ang magmamature sa'yo. Doon kami napaisip ni Jet dahil sabi namin, ano ba to? Parang mas lalo yatang mahirap tong pinagdadaanan natin ngayon. Kasi nabigyan nga kami ng pag-asa na magka-baby. Pero yung choice naman na pipili kami na parang magkaka-baby nga kami. Paano kung 5 yung sumulpot sa aking tiyan? Diyos ko, paano na lang kami niyan? Ito, another disclaimer, guys. I know, iba-iba tayo ng paniniwala. Meron dyan hindi Catholic, meron din Christian. Pero ito, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero itong mga kinakwento ko sa inyo is based on just my own experience. Hindi ko naman to ikinakwento sa inyo para kumbinsihin kayo dun sa mga pinagdaanan ko. Kinakwento ko to sa inyo para lang ipaalam sa inyo kung paano ba maging isang PCOS patient. Nag-research kami about Padre Pio na nalaman namin na meron siyang chapel na located sa May Libis. Pari siya originally na ginawang santo. Kaya parang naging ano na din siya, talagang takbuhan ng mga nangangailangan. And pag nagpunta kayo dun sa chapel niya, guys, talagang mamamangha kayo kasi kilala talaga siya na nag-grant ng wish, especially sa may mga sakit and gustong magkaanak. And there, we took our chances. So, talaga nagdasal kami doon, dumadayo kami doon from Novaliches to Libis para magdasal every Thursday. Tanda ko yun every Thursday kasi pag Thursday walang si Jet, walang gate. So, pahingan niya yon. And noong time na yon, hindi ako yung tipo na pag nagdasal na bigyan niyo po kami ng anak, gusto ko ng anak, ganyan. Ang pinagdadasal ko, guys, na kung sa tingin niyo po na ready na kami maging magulang, ibigay niyo po sa amin. Ang pinagdadasal naman niya is kung sakasakali man talaga na i-bless nyo kami na magkaanak, yung magiging baby namin is ipapangalan namin right after your name. Ayun na guys, di ba nabanggit ko sa inyo kanina na may in-applyan ako prior to that. And dumating na yon time na tinawagan ako ng company para mag-medical. So nag-medical ako, tinanong pa dun kung buntis ba ako. Sabi ko, hindi po. To cut it short, nag-x-ray ako without knowing na buntis na pala ako. Wala talaga akong ka-idea dahil nga, di ba, nagdadasal lang kami noon, tapos wala pa naman akong idea, pero kami ni Jet, sige lang kami, try lang kami ng try, tapos wala rin naman mga sintomas, guys, na buntis na pala ako. Dapat araw na yon na inaasahan kong magkaroon ako, hindi ako nagkaroon. So, ito na nga, nagkakagulo na kami ni Jet, no? Ang dami na namin naiisip na po, anak. So, after 2 days, wala pa rin talaga ako, guys. So, ito si Jet, bumili na siya ng pregnancy test kit. Eh di, winiwian ko yun, ganyan. Tapos, nung tinignan ko, sobrang excited ako. Isang line lang. Parang sabi na lang namin na, siguro hindi pa nga para sa atin, ganyan. Pero, hindi na kami yung kasing heartbroken katulad ng dati. Kasi, yung faith namin is stronger than our desire na. Parang ganyan. So, yung pregnancy test kit, parang inisent tabi ko lang. Nilagay ko lang muna dun sa tabi ng lababo. Hindi ko pa talaga siya tinapon. Nung binalikan ko, guys, yung pregnancy test kit para itapon, ay, dalawa na yung guhit niya. Pero, hindi siya yung tipo na sobrang solid na dalawa. Yung second line niya is parang as in super vague. So, tinext ko kagad yung OB ko. Sabi ko, Doc, nag-pregnancy test kami, ganito, ganyan. Tapos, tinanong niya kagad, kailan ba kayo kailan kayo nag-try? Tapos, ang reply ni Doc, merong possibility. Pumunta ka dito bukas dahil may pregnancy test and doon natin malalaman. Bukas nagpunta talaga kami doon sa doktor namin na OB-GYN, and yun, we are very fortunate na nakabuo na pala kami nung time na yun. Nakalimutan ko na kung pang ilang months yung i-check para makita kung gano'n na siya kalaki, kung ano na yung sukat niya. So yun yung first ever ultrasound ko na para makita kung ano na yung
progress nung nasa loob ng tiyan ko. And maganda guys, maganda yung itsura niya sa loob, maganda yung lining, maganda yung surface, as in maganda yung bahay bata ko. Sobrang nakakatuwa kasi as if parang hindi ako naging PCOS patient. Kaya nag-decide si Jet na talagang pangalanan yung magiging baby namin na that time hindi pa namin alam kung girl or boy ng Pio. Sabi nga namin pag girl siya, Pia. Pag boy, Pio. Hanggang sa, ito na nga si Skyler. So, yung pangalan niya is Skyler Pia. Kasi yun yung parang naging promise namin and way ng pasasalamat namin na i-name namin yung baby namin after Padre Pio. So, kung iisipin nyo guys, hindi sobrang naging parusa or sobrang tagal nung pag-aantay namin para magkaanak. Sa amin, ilang taon lang, like less than 2 years. Pero yung iba dyan, more than 5 years, almost 10 years, nag-aantay pa din. Pero, sobrang tinitake ko yun as a blessing and as a miracle para sa sarili ko. Kasi hindi birong magkaroon ng PCOS. And hindi biro na pagdaanan mo yung mga ano na yon, yung mga sitwasyon na yon, yung mga sacrifices na yon para lang makabuo ng isang bata. Yan, sa mga kapwa ko dyan na PCOS patient and hindi pa nagkakaroon ng mga anak or hanggang ngayon nagtatry pa din kayo and nawawalan na kayo ng pag-asa, guys, I have so much respect sa inyo dahil alam ko yung pinagdadaanan nyo. Basta patuloy lang kayo sa buhay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hold on to whatever faith you have. Hanggat di pa kayo, ano ba tawag doon? Menopausal. Sige lang, try lang ng try. Kasi, alam nyo, alam naman ni God kung ano yung para sa atin. Gaya nga nung sinasabi ni Jet dun sa Q&A and palagi niyang sinasabi hanggang ngayon na whatever you have, kung ano man yung mga daladalahin nyo dyan, yung mga tanong nyo, wag kayong magko-question sa taas kasi siya lang ang nakakaalam ng dahilan kung bakit nyo nararanasan yung mga yan. Kung sobrang bigat na guys, surrender it all to God. I hope na na-inspire ko kayo sa aking personal story dahil, hindi lang to basta-basta. Pero ito, sobrang importante nito sa akin, tong phase na to ng buhay ko. Dahil, tingnan nyo naman, Diyos ko, kahit mabaliw-baliw na ako dito kaka-film and kakakalat niya dito, sobrang gulog-gulo niya kanina. Pero ito si Sky, sobrang blessing to sa amin. As in, simulan dumating siya, tuloy-tuloy na yung blessing sa amin and we are very fortunate na naging part nun si Padre Pio and yung faith na dinala niya sa amin, dun sa family namin. If you do like this video, give us a thumbs up. Dali! Thumbs up. Subscribe on our channel. And comment down below on the comment box kung ano yung mga experiences nyo guys na pwede din nating pag-share-sharean. So, if you don't mind, you can share your own experiences and if you have other questions pa regarding this issue, type it down below on the comment box. Bye everyone!